ang hukom, ang haligi at ang lihim ng 16 na taon. Noong unang bahagi ng dekada 2000 sa Pilipinas, umiiral sa Revised Penal Code ang prescription period para sa krimen ng pagpatay. Kung nakagawa ka ng kasalanan, kailangan mo lang magtago sa loob ng 20 taon. Eksaktong 70,300 araw at pagkatapos noon, sa mata ng batas, ikaw ay isa ng taong walang sala. Marso 20, 2001. Nang gabing iyon, isang babae ang naglaho na parang bula, walang saksi, walang katawan, walang sandatang ginamit sa krimen. Isang perpektong pagkawala. Ang suspek, ang kanyang asawa, ay may perpektong alibi at hindi natinag kahit sa polygraph test. Dahil siya ay isang respetadong hukom sa Pilipinas, isang taong walang emosyon at bakal ang kalooban sa paghatol sa kasalanan ng iba. Ngunit noong tagsibol ng 2017, isang pangyayari sa isang redevelopment site sa lungsod ng Tagaytay, Cavite, ang hindi inaasahan ng lahat. Natagpuan doon ang mga buto ng nawawalang asawa ng hukom. Isang krimen na itinago ng perpekto sa loob ng 16 na taon. Ngunit isang pagkakamali ng salarin ang siyang gumuho sa lahat. Ito ang kwento ng isang masusing krimen na itinago sa loob ng 16 na taon at ng isa pang sabwatan para pagtakpan ito. Ito ang tala ng kung paano tiniis ng isang taong humahatol sa ngalan ng batas ang 16 na taon sa loob ng kulungang siya mismo ang gumawa. Magsisimula na ang kwento ng gabing iyon. Abril 15, 2017, alas 9 ng umaga. Isang tensyon ang bumalot sa harap ng rest house ni Hukom Antonio Vargas, ang huling baluarte sa redevelopment area ng Tagaytay. Ang mga dambuhalang backhoe at truck na nakahanay sa gitna ng alikabok ay tila isang hukbo mula sa panahon ng mga Espanyol na handang sakupin ang isang kuta. Judge Vargas, hindi na po namin ito maaaring ipagpaliban. May demolition order na po. Sigaw ng sheriff gamit ang isang handheld microphone. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi natitinag. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Hukom Vargas, bihis na bihis sa kanyang suit. Sa kabila ng hindi pagiging angkop ng kanyang kasuotan, isang malinis na puting polo at eleganteng kurbata sa maalikabok na lugar, lumakad siya ng may kumpiyansa patungo sa sheriff. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na may panganib ng landslide? Ang haligi sa basement ang nagsisilbing pundasyon laban sa pagguho ng lupa sa likod. Ang boses ni Vargas ay kalmado, tulad ng isang hukom na nagbabasa ng hatol, ngunit may diin ng determinasyong hindi matitinag. Ngunit umiling lang ang sheriff. Ayon po sa resulta ng safety inspection, wala pong problema. Ang inyong motion for reconsideration ay na-dismiss na rin. Kung ganoon, gibain ninyo ang gusali sa itaas, pero huwag ninyong galawin ang basement. Tabunan nyo na lang ng lupa. Natatakot ako na gumuho ang pundasyon. Pakiusap. Sa unang pagkakataon, ang boses ng walang awang si Vargas ay nagkaroon ng bahid ng matinding pagsusumamo. Ngunit hindi ito umubra sa sheriff na sumusunod lamang sa patakaran. Imposible po. Ang utos ay total demolition. Alas 10 ng umaga, nagsimula ang demolisyon. Si Mateo, ang foreman ng Mega Build Construction, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na maging maingat dahil alam niyang maselan ang may-ari. Dahan-dahan lang sa vibration, ihanda ang diamond wire saw. Foreman, malaki ang magagastos natin diyan, sabi ng isang trabahador. Hayaan mo na, bahay ng hukom to, bawal magkamali. Isinuot ni Mateo ang kanyang helmet at nagsimulang kumain ng wire saw sa pangunahing haligi ng basement. Mula sa malayo, sa labas ng police line, pinanood ni Vargas ang lahat. Ang kanyang kamao sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakakuyom, halos mamuti na. Bandang alas 3 ng hapon, habang pumuputol ang makina, halos matapos na ni Mateo ang pagputol sa makapal na konkretong haligi.
Ngunit sa makinis na hiwa ng semento, isang kakaibang puting bagay ang kanyang napansin. Ikinunot ni Mateo ang kanyang noo at inilapit ang mukha. Ano to? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Mateo. Nakabaon sa loob ng semento ang isang bagay na malinaw na bungo ng tao. Diyos ko! Napasigaw si Mateo at napatumba pa atras. Anong nangyari, Foreman? May bangkay sa loob ng poste. Mabilis na naging magulo ang lugar. Nagtipon ang mga trabahador at sa tawag ng isa sa kanila, wala pang 30 minuto ay umalingaw-ngaw na ang sirena ng mga pulis. Dumating si Police Major Ricardo De Leon ng PNP CIDG at agad na kinontrol ang sitwasyon. Ay secure ang crime scene. Walang papasok. Suot ang kanyang latex gloves. Maingat na sinuri ni De Leon ang naputol na haligi. Ang karumal-dumal na bakas sa semento ay walang dudang bahagi ng isang kalansay. Major, mayroon pa pong iba rito. Sigaw ng isang batang pulis na nag-iilaw sa ibabang bahagi ng poste. May isang bagay na nakasiksik sa isang siwang. Isang cork ng champagne, sabi ni De Leon habang maingat itong kinukuha gamit ang tiyani. Mukha itong luma, ngunit napreserba ng maayos. Sinimulan ng SOCO team ang pagsusuri at ang mga labi ay dinala sa PNP Crime Laboratory. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang mga mata ni Vargas at De Leon. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Vargas ay naging kasing putla ng papel. 3 araw ang lumipas at ang resulta mula sa crime lab ay nakakagulat. Major, nakilala na po ang biktima, sabi ng isang investigador habang inaabot ang report. Sino? Tanong ni De Leon. Si Elena Vargas po, ang nawawala 16 na taon na ang nakalilipas. Asawa po ni Hukom Vargas. Naging malamig ang ekspresyon ni De Leon. Sigurado po, Major. Tugmang-tugma ang kanyang dental records, ganoon din ang resulta ng DNA test. Nang gabing iyon, ang balita ay nasa lahat ng news channel. Sa ilalim ng batas na nag-aalis ng prescription period para sa mga heinous crimes, isang nakakagulat na kaso ang sumiklab, ang mga labi ng asawa ng isang hukom na nawala 16 na taon na ang nakalilipas ay natagpuan sa kanyang sariling tahanan. Habang pinapanood ang balita, malalim na nag-isip si De Leon. Ngayon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagtutugma kung bakit desperado si Vargas na huwag gibain at ipatabon na lang ang basement. Dumating din ang karagdagang resulta. Sigurado po na ang katawan ay inilagay kasabay ng pagbuhos ng semento. Sinadya itong ilagay sa loob ng haligi. Ang krimen ay nangyari humigit kumulang 16 na taon na ang nakalipas noong itinatayo pa lang ang bahay. Ang ulat na ito ang naging huling pako sa kabaong na nagturo kay Vargas bilang pangunahing suspek. 1 linggo ang lumipas, ipinatawag si Vargas para sa investigasyon. Kalmado pa rin siyang umupo. Ang pagtutol ko sa redevelopment ay para lamang protektahan ang aking pribadong ari-arian. Bakit ko naman papatayin ang asawa ko? Kung gayon, paano mo maipapaliwanag ang cork na ito? Inilapag ni De Leon ang isang evidence bag sa mesa. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Vargas, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang composure. Hindi ko alam, baka may naglagay lang diyan. 16 na taon na ang nakalipas, malabo na ang alaala ko. Gamit ang kanyang malawak na kaalaman sa batas, mahusay na gumawa ng mga palusot si Vargas. Walang matibay na ebidensya, hindi niyo ako maaaring kasuhan base sa haka-haka lamang. Alam na alam niyo yan, Major. Tinitigan ni De Leon ang malamig at tuyong mga mata ni Vargas. Naramdaman niya na ito ay magiging isang mahaba at mahirap na laban. Ang hangin sa opisina ng CIDG ay mabigat, pinaghalong amoy ng kape at pawis. Tumayo si Major De Leon sa harap ng isang whiteboard. Ulitin mo nga ang nilalaman ng batas na nagbago noong 2011, sabi ni De Leon habang tinutuktok ang numerong 2001. Isang investigador ang sumagot, Opo, Major.
Noong panahong iyon, inalis ang prescription period para sa mga heinous crimes tulad ng murder na dati ay 20 taon. Kaya sa sitwasyon ni Vargas, anong nangyari? Kung ang krimen ay nangyari noong 2001, dapat ay tapos na ang prescription period sa Marso 2021. Malaya na sana siya. Ngunit dahil sa batas noong 2011, biglang nawala ang kanyang finish line. Kailangan niyang magtago habang buhay. Eksakto. Kaya naman biglang nag-iba ang kilos niya pagkatapos ng 2011. Pinalagyan niya ng sandamakmak na CCTV ang paligid ng rest house, kumuha ng security agency at pinataasan ang mga pader na parang pader ng bilibid. Inilapag ni De Leon ang 2 larawan, isang mapayapang rest house bago ang 2011 at isang tila kuta pagkatapos. Kausapin natin ulit ang mga kapitbahay. Ang biglaang pagbabago ay laging may dahilan. 3:00 ng hapon, pinuntahan ni De Leon ang bahay ni Mang Tasio, ang pinakamalapit na kapitbahay ni Vargas. Isa siya sa mga unang in-interview noon. Sino yan? Tanong ng isang boses sa intercom. Pulis po, may itatanong lang sana. Bumukas ang bakal na gate at lumabas si Mang Tasio na nakasando. Tungkol po ito sa kaso 16 na taon na ang nakalipas. May napansin po ba kayong kakaiba kay Judge Vargas simula noong 2011? Bigla ba siyang naging nerbyoso? Nag-atubili si Mang Tasio, tumingin sa paligid at ibinulong nung mga panahong yon. Doon na siya nagsimulang maging kakatwa. Nagsimula siyang uminom ng malakas. Gabi-gabi, mag-isa siyang umiinom sa hardin at bumubulong. Minsan, madaling araw, nagising ako sa sigaw niya. Lasing na lasing siya sa labas ng gate, sumisigaw ng, "Itong buwisit na batas na to, papatayin ako nito." Nakakatakot dahil ibang-iba siya sa dati. Kailan po eksakto yon? Mga bandang huli ng 2011 po. Malamig ang panahon noon at madalas na pong nangyari yon pagkatapos. Nagkatinginan sina De Leon. Malinaw na ngayon na ang pagkabalisa ni Vargas ay hindi lang basta psikolohikal, kundi dahil sa isang panlabas na kadahilanan. Bumalik sa opisina si De Leon. Isipin natin ang psikolohiya ni Vargas. Ano ang pinakamalaking takot niya? Oras. Biglang nawala ang taning ng kanyang kalayaan. At hindi lang oras, kundi pati lugar. Habang tumatagal, papalapit naman ng papalapit ang redevelopment. Isang perpektong double pressure, para siyang daga na na-corner. Kaya pala desperado siyang pigilan ang demolisyon, hindi niya maililipat ang katawan. Kinabukasan, sinimulan nilang suriin muli ang alibi ni Vargas. Major, na-recover natin ang CCTV footage malapit sa rest house, sabi ng isang taga-cybercrime division. Isang itim at puting video ang lumabas. Malabo ang kuha, pero ang itim na sedan ni Vargas ay ilang beses na pabalik-balik mula sa rest house papuntang bayan sa pagitan ng 11:00 ng gabi at 3:00 ng madaling araw. Napakaabala niya. Makikita ba kung sino ang driver? Masyadong madilim at tinted ang salamin, Major. Pero sa record, mayroon siyang personal na driver noon. Sino? Pedro Reyes. Ngunit nag-resign siya agad pagkatapos ng insidente at hindi na muling nakita. Biglang tumalas ang tingin ni De Leon. Hanapin niyo si Pedro Reyes, baka hindi lang siya basta umalis. Sinubukan na po namin, Major. Walang SSS, PhilHealth, credit card o cellphone records sa loob ng 16 na taon. Para siyang bulang naglaho. Sakto namang pumasok ang isang investigador na may dalang blueprint. Major, lumabas na ang resulta ng structural analysis. Ang haligi kung saan natagpuan ang bangkay ay ang king post ng buong istruktura. Kung sinubukan niyang alisin ang bangkay, guguho ang buong bahay. Napangiti si De Leon. Hindi niya mailabas pero hindi rin niya maaaring iwan. Ang bahay niya ang naging libingan at kulungan niya.
At doon siya kumakain at natutulog sa loob ng 16 na taon, isang buhay na impyerno. Biglang nag-vibrate ang telepono ni De Leon. CIDG, De Leon speaking. Major, reporter po ito mula sa isang lokal na dyaryo. Mayroon po akong impormasyon tungkol sa kaso ni Vargas. Noong gabing iyon, malapit ako sa lugar at may aksidente akong na-record na audio file. Binalikan ko ngayon at mukhang mahalaga ito. Magkita tayo ngayon din. Sa ibabaw ng mesa ni De Leon, nakakalat ang mga ledger at financial records. Kasama ang isang taga-AMLC Anti-Money Laundering Council, sinisiyasat nila ang mga transaksyon ni Elena Vargas. Major, may kakaibang pattern dito, sabi ng taga-AMLC. Ang account ni Gineng, Vargas ay regular na tumatanggap ng pera mula sa Mega Build Corporation. Pero pagpasok ng pera, agad itong ikinakalat sa maraming dummy accounts. Isang classic na money laundering scheme. Magkano? Mula 3 hanggang 5 milyong piso kada buwan. At tingnan ninyo ang mga petsa. Eksaktong tumutugma sa mga araw kung kailan naglalabas ng paborableng desisyon si Hukom Vargas sa mga kaso ng Mega Build. Kaya si Elena ang tagapaglaban ng suhol para sa asawa niya, sabi ni De Leon. Opo, hindi lang siya simpleng may bahay. Siya ang namamahala sa pera mula sa krimen. Pumasok ang isang investigador. Major, muli naming sinuri ang mga testimonya ng mga kaibigan ni Elena. Bago siya mawala, nakaranas daw siya ng matinding pagkabalisa. Madalas silang mag-away ng malakas ng asawa niya. Sabi ng isang kaibigan sa kolehiyo, tumawag daw si Elena na lasing at umiiyak, sinasabing, "Hindi ko na kaya. Aayusin ko na to lahat." Sabi naman ng isa pa, nang iminungkahi niyang sumuko na lang sila, nagalit daw ng todo si Vargas. Malinaw na ngayon ang motibo, sabi ni De Leon. Hindi na makayanan ni Elena ang konsensya niya. Gusto na niyang umamin at makipaghiwalay. Para kay Vargas na paakyat sa kanyang karera, iyon ay isang parusang kamatayan, kaya kinailangan niyang patahimikin ito. Kinabukasan, ipinatawag ang presidente ng Mega Build. Ano po ang relasyon ninyo kay Hukom Vargas, 16 na taon na ang nakalilipas? Diretsyong tanong ni De Leon. Nagbabayad kami para sa paborableng desisyon, pag-amin ng presidente. Mukha siyang malinis sa labas, pero sa likod, tumatanggap siya ng dapat para sa kanya. Pero nagbago ang lahat pagkatapos ng 2011, tama? Nagbago. Naging demonyo siya. Bigla niya kaming kinasuhan, ginamit ang lahat ng legal na paraan para maantala ang aming mga proyekto. 10 taon niya kaming ginipit. Kailan nagsimula? Bandang huli ng 2011. Pagkatapos, magbago ng batas. At noong nakaraang taon, 2016, nang maging national priority project na ang redevelopment, halos mabaliw na siya sa pagpigil dito. Pero paano mapipigilan ng isang hukom ang proyekto ng gobyerno? Naintindihan ni De Leon ang lahat. Alam ni Vargas na kapag nagsimula ang demolisyon, mabubunyag ang kanyang lihim. Nang hapon ding iyon, nakuha ng team ang medical records ni Vargas. Major, mas malala pa sa inaakala natin ang lagay ng isip ni Vargas. Mula 2016, halos linggo-linggo siyang kumukuha ng reseta para sa sleeping pills. Nagpapatingin din siya para sa depresyon at severe anxiety disorder. 16 na taong namuhay sa ibabaw ng isang bangkay. Imposibleng hindi masira ang ulo niya. Unti-unti siyang nilamon ng sarili niyang kulungan. Muling ipinatawag si Vargas. Ipaliwanag mo ang pera mula sa Mega Build. Major, lagpas na yan sa prescription period at wala itong kinalaman sa pagkawala ng asawa ko. May testimonya kami na dahil sa perang iyan, kaya gusto nang umamin ng asawa mo. Patay na ang tao, kaya madali nang gumawa ng kuwento. Pulos haka-haka lang yan. May matibay ba kayong ebidensya? Kahit matatag pa rin ang boses ni Vargas, nakita ni De Leon ang panginginig ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Naniniwala kang walang ebidensya na magpapatunay sa trahedya ng gabing iyon, di ba? Tama, ang batas ay ganyan.
Inilabas ni De Leon ang champagne cork. Pati ba ito, haka-haka lang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Vargas at nanigas ang kanyang mukha. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Malapit nang lumabas ang resulta ng pagsusuri. Tignan natin kung masasabi mo pa ring hindi mo yan kilala. Paglabas ng presinto, nanginginig na kinuha ni Vargas ang kanyang telepono. Attorney Santos, tawagin mo lahat ng partners sa opisina. Emergency. Ngayon na. Nang gabing iyon, nagulantang ang buong bansa. Magandang gabi, Pilipinas. Isang nakakagulat na balita. Nakuha ng aming himpilan ang isang audio file na na-record sa mismong gabi ng pagkawala ng asawa ng hukom. Ang boses ay pinaniniwalaang si Pedro Reyes, ang driver ni Hukom Vargas noon. Isang maingay na audio ang umere. Ma'am, wag po ninyong gawin yan. Mapapahamak si Sir. Kumalma po kayo. Sa loob ng opisina ng kanyang abogado, naging puti na parang papel ang mukha ni Vargas. Ibinato niya ang remote. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Samantala, si De Leon at ang kanyang team ay papunta sa isang tahimik na hospice sa probinsya. Major, sigurado po bang si Pedro Reyes yan na naka-confine? Gumamit siya ng ibang pangalan pero tugma ang fingerprints niya sa database. Mga araw na lang daw ang bibilangin niya. Pagbukas ng pinto ng kwarto, isang matandang lalaki na butot balat na ang nakahiga, nakakabit sa isang oxygen mask. Kayo po ba si Pedro Reyes? Tanong ni De Leon. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita ang mga pulis, nanginig ang kanyang mga mata. 16 na taon kang nagtago na parang multo. Oras na para ibaba ang mabigat mong pasanin at sabihin ang totoo. Isang butil ng luha ang dumaloy sa mata ni Pedro. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang boses na lumabas. Naramdaman ni De Leon na ang taong ito ang may hawak ng huling baraha na siyang magpapabagsak kay Vargas. Pinatugtog ni De Leon ang recorder. Ma'am, wag po ninyong gawin yan, sigaw ni Pedro. Sumunod ang isang matinis na sigaw ng babae. Wala kayong alam. Hindi ko na kaya to. Tabi, pinatay ni De Leon ang recorder. Boses mo to, Pedro Reyes, tama. Bahagyan na lang itong tumango. Ako po ang gumawa. Ang gumawa ng ano? Magsalita ka ng malinaw. Si ma'am, ako po. Noong gabing iyon, hirap na sabi ni Pedro, magsalita ka, handa kaming makinig. Nanginginig na nagsalita si Pedro. May pagtingin po ako kay Ma'am Elena, ngunit tinaksil niya si Sir. Gusto na niyang makipaghiwalay at isumbong ang lahat. Sinubukan ko siyang pigilan, pero tinulak niya ako. Nadulas siya sa hagdan. Nahulog po siya at doon na namatay. Kaya dahil sa takot, inilibing mo siya sa loob ng haligi. Opo, walang alam si Sir. Ako lang po ang nag-asikaso sa bangkay at nagbuhos ng semento. Tigilan mo na ang pagsisinungaling, putol ni De Leon. Halos hindi mo na kayang suportahan ang sarili mo. Tapos sasabihin mong ginawa mo yan mag-isa. At ano itong perang ipinapadala sa pamilya mo buwan-buwan sa loob ng 16 na taon? Kabuang 5.4 milyong piso. Sobrang laki para sa retirement pay. Nanigas ang mukha ni Pedro. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang masuri kang may terminal cancer, malamig na sabi ni De Leon. At may record kami ng huling tawag ninyo ni Vargas. Ang unang tawag ninyo sa loob ng 16 na taon. Ano ang sinabi niya sa iyo? Na dahil mamamatay ka na rin naman, bayaran mo na ang utang na loob mo sa kanya. Hindi sumagot si Pedro, ngunit ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata ang nagsabi ng katotohanan. 2 araw ang lumipas, nagsagawa ng press conference si Vargas. Sa loob ng 16 na taon, ang taong kasama kong kumain na itinuring kong pamilya ang siya palang gumawa ng karumal-dumal na bagay sa aking asawa. Hindi ko kailanman inakala, sabi ni Vargas habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na ganoon niya kamahal ang aking asawa
Akala ko, iniwan lang niya ako. Judge, bakit po kayo nagpadala ng suporta sa pamilya ni Pedro sa loob ng 16 na taon? Tanong ng isang reporter. Nabalitaan kong naghihirap sila. Dahil sa awa at sa aming pinagsamahan, tinulungan ko lang sila. Kung iyon pala ay bayad sa pagpatay sa asawa ko, ibig sabihin ako pa pala ang nag-alaga sa pamilya ng pumatay sa kanya. Umiyak si Vargas. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Mabilis na pumabor sa kanya ang opinyon ng publiko. Ngunit habang pinapanood siya ni De Leon sa TV, mahigpit niyang ikinuyom ang kamao, magaling na pag-arte. Pero ilalabas ko rin ang ahas na nakatago sa likod ng mga luhang yan. Kinabukasan, nagsagawa ng crime scene reenactment. Si Pedro, naka-wheelchair at may oxygen tank, ay dinala sa ginibang rest house. Pedro, ipaliwanag mo kung paano mo inilagay ang bangkay sa poste, utos ni De Leon. Inilagay ko po sa porma, tapos binuhusan ng semento. Ano ang porma? Anong itsura? Yung kahoy na lalagyan ng semento? Parisukat po, umiling si De Leon. Ang haligi sa bahay na ito ay bilog na bakal semento. Hindi maaaring gamitin ang parisukat na porma. Paano mo inayos ang mga kabilya o rebar? Paano mo tinimpla ang semento? Nagpatawag ka ba ng mixer truck o ikaw lang ang naghalo? Ako lang po, gamit ang pala. Ano ang ratio ng tubig, semento at buhangin? Biglang nanginig ang mga mata ni Pedro. Pinagpawisan siya ng malapot. Basta, tinansya ko lang po, hindi ko na matandaan. Wala siyang kaalam-alam sa konstruksyon. Imposibleng magawa niya ang isang komplikadong trabaho ng mag-isa. Nang gabing iyon, pinuntahan ni De Leon ang anak na babae ni Pedro, si Maria. Maria, nagsasabi ng kasinungalingan ng ama mo. Hahayaan mo ba siyang mamatay na isang mamamatay tao? Para ba ito sa perang ipinangako ni Vargas? Sa tingin mo, tutuparin niya yon? Ang taong iyon, kahit sarili niyang asawa, inilibing niya sa semento. Nagsimulang manginig ang balikat ni Maria. Hindi po ganoong tao ang tatay ko. Kahit langgam, hindi niya kayang patayin. Humagulgol siya. Kung gayon, sabihin mo ang totoo. Kinuha ni Maria ang isang luma at itim na kwaderno mula sa kanyang bag. Ito po ang diary na palihim niyang isinulat. Para daw sa akin lang bago siya mamatay. Lahat ng tungkol kay Judge Vargas, nakasulat po diyan. Binuksan ni De Leon ang kwaderno. Disyembre 15, 2011. Gabi-gabi na namang umiinom si Sir dahil daw sa buwisit na batas na yan nawala ang prescription. Paano niya raw tatagalan ang isa pang dekada ng paghihirap? Palagi siyang nakatitig sa haligi kung saan nakalibing si Ma'am. Kinakabahan ako. Mabilis na binuklat ni De Leon ang mga pahina. Marso 20, ipinatawag ako ni Sir. Alam niyang may cancer ako. Sinabi niyang akuin ko ang kasalanan dahil mamamatay na rin naman ako. Bayaran ko na raw ang utang na loob ko. Kung gagawin ko yon, sagot daw niya ang pamilya ko habang buhay. Maria, anak, patawarin mo ako. Ito lang ang paraan. Walang hiya, napamura si De Leon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula ito sa crime lab. Major, nasaan ka? Pumunta ka rito agad. Yung cork, may nalaman kami. Isang malaking revelasyon. Isang ebidensya na tuluyang gigiba sa kaso. Sa loob ng analysis room ng PNP Crime Laboratory, isang lumang cork ang nakasalang sa ilalim ng mikroskopyo. Major, nakahanap kami ng isang malaking kontradiksyon, sabi ng isang medico legal. Ang label ng bote ng champagne ay walang duda na 2001 vintage. Ngunit ang cork mismo, base sa carbon dating at manufacturing analysis, ay ginawa noong huling bahagi ng 2015. Nanlaki ang mga mata ni De Leon. Ibig sabihin, isang cork na gawa noong 2015 ang nakasaksak sa isang bote ng alak mula 2001? Hindi po.
Ibig sabihin, may nag-imbak ng 2001 vintage champagne, binuksan ito pagkatapos ng 2015 at nang isara itong muli, gumamit ng isang murang cork na nabibili lang sa merkado. Base sa oxidation, ang pagbubukas ay nangyari noong tagsibol ng 2016. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay sa isip ni De Leon. Ibig sabihin, ang salarin ay uminom ng champagne sa crime scene hindi noong 2001 kundi 15 taon pagkatapos mailibing ang bangkay sa ibabaw mismo ng libingan nito. Eksakto po, Major, kamakailan lang. Agad na tinawagan ni De Leon ang kanyang team. Suriin niyo ulit ang medical records ni Pedro. May record ba na lumabas siya ng ospital pagkatapos ng 2015? Kaya ba niyang kumilos ng mag-isa? Ang sagot ay mabilis. Major, si Pedro ay naka-wheelchair na mula pa noong 2015. Imposibleng makapunta siya sa basement ng rest house at uminom ng alak. Ang buong testimonya ni Pedro ay kasinungalingan, sabi ni De Leon. Sinubukan niyang manipulahin ang oras pero hindi niya napansin ang isang maliit na butas ang cork. Mabilis na sinuri ng team ang mga financial records ni Vargas noong 2016 at natagpuan nila ito, isang resibo mula sa isang mamahaling wine shop sa Alabang gamit ang personal na credit card ni Vargas. Ang petsa, Marso 2016, eksaktong 15 taon at isang araw pagkatapos mawala ang kanyang asawa. Kung ang orihinal na batas ang nasunod, dapat ay malaya na siya sa petsang iyan, sabi ni De Leon. Hindi iyon pagdiriwang, iyon ay isang salo-salo ng kapaitan. 15 taon siyang naghintay, pero binago ng batas ang lahat. Dagdag pa ang banta ng redevelopment. Tuluyan nang gumuho ang mundo niya. Sa desperasyon, uminom siya sa harap ng libingan ng asawa niya, isinusumpa ang mundo. Kinabukasan, dumating ang balita, Major, galing sa hospice. Pumanaw na po si Pedro Reyes kagabi. Nawala ang huling panangga ni Vargas. Isang oras ang lumipas, pumasok si Vargas sa presinto. Nakaluksa, nakalulungkot, malaman na pumanaw na si Pedro. Kahit siya ang pumatay sa asawa ko, gusto ko sanang ihatid siya sa huling hantungan. Ngayong patay na ang salarin, tapos na siguro ang investigasyon. Hindi pa, malamig na sabi ni De Leon. Ang perpekto mong alibi ay gumuho dahil sa isang bulok na cork. Hukom Antonio Vargas, inaaresto ka namin bilang pangunahing suspek sa pagpatay at pagtatago sa katawan ni Elena Vargas. Ipinakita ni De Leon ang arrest warrant. Biglang nagiba ang mukha ni Vargas. Nawala ang kanyang maskara. Kalokohan to. Alam mo ba kung sino ako? May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado, pero mas mabuting manahimik ka na lang dahil bawat salitang bibitawan mo ay lalo ka lang ibababa. Isang malamig na tunog ng posas ang umalingaw-ngaw sa opisina. Ang mga kamay na dating humahatol sa iba ay may tatak na ngayon ng isang kriminal. Sa loob ng interrogation room, itinanggi pa rin ni Vargas ang lahat. Isang cork lang yan. Paano nyo gagamitin yan? Baka ako nga ang uminom niyan. Bawal na ba akong uminom sa sarili kong bahay? Sabi mo si Pedro ang uminom. Nag-iiba na ang kwento mo. Hindi ko matandaan. Epekto yan ng gamot ko sa depresyon. Inilabas ni De Leon ang isang close-up na litrato ng naputol na haligi. Alam mo ba kung ano ito? Sa construction, tinatawag itong cold joint. Nangyayari ito kapag ang isang bagong buhos na semento ay idinugtong sa isang luma at tuyo ng semento. Nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Vargas. Ayon sa forensic analysis, magkaiba ang komposisyon ng semento sa itaas at ibabang bahagi. Ang itaas ay mula sa construction company. Ang ibaba ay halatang minadaling hinalo ng kamay. At si Pedro, walang alam sa construction. At sa ibabang bahagi ng semento na yan, natagpuan ang isang lata ng San Miguel beer na may DNA mo. Mukhang nauhaw ka habang nagtatrabaho at isinama mo na lang sa pagbuhos. 16 na taon na ang nakalipas. Ito.
Sasabihin mo pa rin si Pedro ang gumawa ng lahat habang umiinom ka ng champagne sa ibabaw ng pinagtaksilan mong kaibigan? Yumuko si Vargas. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Isang pigil na hikbi ang kumawala. Yung babaeng yon, pilit niya akong pinapasuko. Sisirain niya ang buhay ko. Noong 2011, nang magbago ang batas, halos mabaliw ako, sabi ni Vargas. Ang boses ay basag. Gumuho ang mundo ko. Sinubukan kong ilipat ang katawan. Pero nang galawin ko ang haligi, nagkaroon ng bitak ang kisame. Kinatakutan kong gumuho ang bahay at ako ang mabagsakan. Kaya naging kulungan mo ang sarili mong bahay. Oo, 10 taon akong lumaban sa korte para pigilan ang redevelopment. Akala ng lahat mukha akong pera, pero ang totoo, lumalaban ako para mabuhay. At noong gabi ng Marso 20, 2016, 15 taon kong tiniis ang lahat, tapos wala na akong takas. Kinuha ko ang pinakamatapang na alak sa cellar at bumaba ako. Gusto kong tanungin ang asawa ko. Tinanong, sinipa ko ang haligi at sumigaw ako. Pati ba sa kabilang buhay, pahihirapan mo pa rin ako? Lasing na lasing ako. At nang matumba ako, nahulog ang cork na hawak ko. Hindi ko namalayan na gumulong pala iyon sa siwang ng haligi. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na cork ang siyang magiging tanikala sa leeg mo? Huminga ng malalim si Vargas. Noong gabing iyon, nag-away kami ng matindi. Nalaman niya ang tungkol sa suhol. Bilang isang debotong Kristiyano, hindi na raw makayanan ng konsensya niya. Gusto na niyang umamin. Malapit na akong ma-promote noon sa Court of Appeals. Nag-agawan kami sa telepono at naitulak ko siya. Tumama ang ulo niya sa kanto ng hagdanan. Aksidente lang ang lahat. At itinago mo ang katawan? Oo. Walang trabaho noon dahil umuulan. Magdamag akong naghalo ng semento at ibinuhos sa pormang ginawa ko. At kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pinapanood ang mga trabahador na buhusan ang natitirang bahagi habang ang asawa ko ay tuluyan ng tumitigas sa loob. Ang lahat ng pag-amin ni Vargas ay na-record. Ang malamig at matigas na katotohanan na nakabaon sa semento sa loob ng 16 na taon ay lumabas na sa wakas. Mga investigador, pasok. Dalhin ang suspect sa detention cell. Disyembre 15, 2018. Sa loob ng Regional Trial Court ng Tagaytay, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ang hatol para sa akusadong si Antonio Vargas ay babasahin na. Si Vargas, na dating humahatol dito, ay nakatayo na ngayon bilang akusado. Ang akusado ay nagpakita ng sukdulang kalupitan sa paggitil sa buhay ng kanyang asawa at pagtago sa kanyang labi. Ginamit niya ang batas para takasan ng hustisya at sinubukan pang ipasa ang kasalanan sa isang inosenteng tao. Bilang isang lingkod ng batas, tinaksil niya ang tiwala ng bayan. Kaya naman, hinahatulan ng korteng ito si Antonio Vargas ng reclusion perpetua. Nang hina ang mga tuhod ni Vargas, tumingala siya sa pwesto ng hukom, ang lugar kung saan dati siyang nakaupo. Walang galit o pagsisisi sa kanyang mukha, isang hungkag na pagtanggap lamang. Sa unahan, humagulgol ang kapatid ni Elena. Ate, sa wakas, makakatulog ka na ng mahimbing. Paglabas ng korte, sinalubong si De Leon ni Maria Reyes. Major, maraming salamat po. Yumuko siya. Nalinisan na po ang pangalan ng tatay. Hindi kriminal ang ama mo, Maria. Isa siyang ama na gustong protektahan ang kanyang pamilya. Nagkamali man siya ng paraan, sa huli, iniwan pa rin niya ang katotohanan. 6 na buwan nang lumipas, tag-araw ng 2019, ang redevelopment area sa Tagaytay ay hindi na makilala. Kung saan dating nakatayo ang rest house ni Vargas, mayroon na ngayong isang parke at palaruan. Nakaupo si De Leon sa isang bench. Ang kanyang tingin ay nasa gitna ng palaruan. Doon mismo nakatayo ang haliging iyon. Ang lugar ng isang trahedya ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata.
Kinuha ni De Leon ang kanyang lumang police notebook. Hinanap niya ang pahina na may titulong Disappearance of Elena Vargas Cold Case. Pinunit niya ito at sinindihan. Habang nagiging abo ang papel, bumulong siya. Ang kasalanan ay hindi nabubura ng panahon, natatabunan lang. Ang katotohanang pilit itinago ni Vargas ay lumabas pa rin, tulad ng tubig na tumatagas sa siwang ng semento. Biglang tumunog ang kanyang radyo. CIDG, may natagpo ang bangkay sa may talisay, magresponde agad. Tumayo si De Leon. Ang pahinga ng isang investigador ay laging maikli. Papunta na, sagot niya. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya. Sa isang sulok ng palaruan kung saan dating nakatayo ang haligi, may mga tumubong maliliit na puting bulaklak, mga sampagita. Simple, ngunit matatag. Sa ihip ng hangin, tila yumuyuko sila na parang sinasabing ang kaluluwang dating nakakulong doon ay payapa na. Bahagyang ngumiti si De Leon at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang hustisya, kahit gaano katagal, ay palaging babalik sa dapat nitong kalagyan. Sa paglubog ng dilim, ang sasakyan ni De Leon, kasama ang kumikislap na sirena, ay muling tumakbo sa gabi, naghahanap ng isa na namang katotohanan.